Yan ang yarap. Pag ganun na bigla parang dumilim, hindi na iikot. Ayan, gumagana na yan. Opo. Okay, inom muna ako. Sige. Kitang-kita pati pag inom ko. Hello there everybody, good morning po, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo lahat, saan panig ng mundo po kayo naroon, at anumang time zone po mayroon sa inyong lugar. Welcome po muli sa ating Sharpen Our Memory. Minsan pa po, ako'y mag-recite ng isang panibagong aklat ng Biblia. Ito po ay upang kahit sa maliit na paraan po ay makabahagi ako sa pagpapahayag ng karangalan ng Diyos, at upang ang biyayang pinagkaloob sa akin ay akin pong magamit at maipaglingkod sa mga kapwa-tao. Muli po ako magpipirin ng aking paningin. Sana po ay pagtsagaan niyo na po ako. Sisimulan ko na po uli. Unang Pedro, Kapitulo 1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumaghana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inalaan sa langit dahil sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Slow connection. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ng Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una, ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang halili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit.
na ang mga bagay na ito ay ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang na inyong pag-iisip at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-aasal ng ayon sa inyong dating masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan na Ama siyang walang tinatanging tao, na umahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangibang bayan, na nalalaman ninyong kayo tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, na gaya na sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwidbagay ng dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag sa libutan, ngunit inihayag sa huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong lingas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasirahan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, tatapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Kapitulo 2. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw, mga pananaghili at ng lahat ng panlalait, na gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan na itinakwil ng mga tao, tatapat sa Diyos, ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ang nananampalataya sa mahalaga, ngunit sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato ng pambuwal, sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinilaga. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan ng Diyos,
datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanid ko sa inyo tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na magkaroon kayo ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng mga tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, na gaya ng kayo'y laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal na kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari, mga alila, magsisuko kayo ng may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mababait at may hinahon, kundi naman sa mababagsik, sapagat ito'y kalugod-lugod, na kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magbata ang sino man ng mga kalumbayan. Na magbata ng di matuwid, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nang nagbabata, ay tanggapin ninyong may pagtitiis, sapagkat ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa bagay na ito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa inyo. At kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala, ni kinasumpungan mo ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na nang dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Kapitulo 3. Gayon din naman kayo mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mahikayat ng walang salita, sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot, na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng mga hiyas na ginto at pagbibihis ng damit na maringal, kundi ang taong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay gayon naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kani-kanyang asawa. Gaya naman ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung kayo'y nagsisigawa ng mabuti at hindi kayo nangatatakot sa anumang kasindakan,
Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan. At upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala. Madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat sa bagay na ito kayo tinawag upang magmana ng pagpapala. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya. At gumawa siya ng mabuti, tumalikod sa masama, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa nagsisigawa ng masama. At sino ang sa inyo'y aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Datapat kung kayo'y nagbabata ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pantakot, o huwag kayong mga gulo, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuhan at takot. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay na kay Kristo Jesus. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos, na kayo'y magbatang dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, siya na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti. Sa mga katwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng magauli ni Kristo, na nasa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit, at ipinasakop sa kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan at mga kapangyarihan. Kapitulo 4. Kung paano ang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan sa masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kahalayan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikinahanga nila ang mga bagay na ito, na kayo hindi nakikitagong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan. Kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama, na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay, na dahil dito ay ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo, upang sila ayon sa mga tao sa laman ay makatulan, tatapat ng buhay sa Espiritu ayon sa Diyos.
Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo ngay magpakainahon at magpuyat sa pananalangin. Nauna sa lahat ay ibigin kayo ng buong lingas ng inyong puso sa isa't isa. Na magpatuluyan kayo na walang bulong-bulungan, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sino man ay nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, at kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kanyang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman siya nawa. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Kundi kayo mga galak, sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o ng magnanakaw, o ng manggagawa ng masama, o gaya ng mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisisampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng maliligtas, ano kaya ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng mga nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Kapitulo 5. Sa mga matanda nga sa inyo ay umaaral akong matandang kasamahan ninyo, na isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa palitan, kundi may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na kapanginabangan, kundi sa handang pag-iisip. Hindi rin ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagugilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan, upang kung mahayag ang Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Gayon din naman kayo mga kabataan, magsisuko kayo sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan, na kayo'y mga lingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kayo'y magpakababa sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahonan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyang umuungal, ay dumagala, na humahanap ng masisila niya. Na inyong labanan siyang matatag sa inyong pananampalataya, yamang nalalaman ninyo na ang gayong mga hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. At ang Diyos na ang buong biyaya, na siyang tumawag sa inyo sa kaluwalhatiang walang hanggan na kay Kristo, pagkatapos na kayo magbata ng sandaling panahon, ay siya rin magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo,
Sumakanya nawa ang pag-aari, magpakailanman siya nawa. Sa pamamagitan nga ni Silvano na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kanya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Magsitibay kayo dito. Binabati kayo nung nasa Babylonia, nakasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Tutuloy-tuloy ko na po hanggang sa ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na ukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. At dahil dito ay ipinagkakaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanilang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kahit ako'y magiging handang lagi na ipaalaala ko sa inyo mga bagay na ito, bagamat nalalaman ninyo at kayo pinatitibay sa katotohanan ng nasa inyo, at inaakala kong matuwid na samantalang ako ay nasa tabernakulo kong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Yang mga aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoong nating Jesucristo. Oo, pagsisikapan ko na tuwi-tuwi na pagkamatay ko ay inyong maalaala ang mga bagay na ito, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathaginawang mainam nung aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito na aming narinig ay nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan,
na gaya ng sa isang elawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maaalaman muna na ito, na anumang hula sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsipagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kapitulo 2. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya. At itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunuan Slow connection. Out of list comments will appear here. ay ipangangalakal kayo na ang kahatulan nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno, na kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran, na kasama ng 7 iba pa. Noong dalhin ng pagkagunaw sa sanlibutan ng masama, na kanyang pinarusahan ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama, at iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahalay na pumuhay ng mga sasama, sapagkat ang matuwid na ito na nakikipamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa, dahil sa nakikita at narinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ang Diyos ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso, at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan upang ilaan sa araw ng paghukom, datapwat lalong-lalo na ang mga nagsisilakat ng ayon sa laman, sa masasamang pita ng karamihan, at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, na sila hindi nangatatakot magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta sa harap laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanalaring pagkalipol, na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inaari nilang siyang kalikayan ang mga pakalayaw kung araw, mga dungis at mga kapintasan, na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalo niya, at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis nila sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama, datapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalansang, at isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil
pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Nasa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan. Doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y bilanggop ng kabulukan, sapagkat ang nadaig naman ay naging alipin din naman niyaon. Sapagkat kung pagkatapos na makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Kapitulo 3. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalawa ay ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na makatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nung pasimulan ng paglalang, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon, at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan dito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang kalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ngunit tatapwat huwag ninyong kalilimot, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang na ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinugod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at lahat ng gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? At inihintay natin at pinakananasan natin ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay na nasa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang nagsisipaghintay kayo ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at kapintasan sa kanyang harapan.
At ariin ninyo ng pagpapahinuod ng Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at walang tiyaga, na gaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ang mga bagay na ito ng una, ay mag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw dahil sa kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon, na sa makanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Hanggang dito po muli mga kaibigan, mga kababayan. Minsan pa po paki-like na lang po, share, comment, subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po na nating muling live broadcast. Rigel Reyes Vargas is watching. 2 of 3. In list comments will appear here. 3 items. Window Facebook. Bring them on camera. Rigel Reyes Vargas is watching. Share your broadcast to build an audience. In list, 2 items. Invite viewers to your broadcast. In list, 2 items. Invite viewers to your broadcast. In list, 2 items. Share broadcast. Dex de Jesus. In list. Loreto Castro. Roger Dilig. Search. Out of list. Anselmo Cayetano. In list. Tap to app. Anselmo Cayetano. Back. Window navigation. Anselmo Cayetano. Andy Agods. Danilo Reyes. Florencio Sarmiento Pato Asek. Jane Ruans. Manuel Reto Lado. Invite friends to watch. Mayan Milamana. In list. Marshall Malona. Carl Pendon. Digna Legarda and Gracia. Edgar Nag. Natalio Ronquel Sr. Parvenio Terrega. Lieva Valencia. Jonathan Fernandez Gondia. Daniel Tolentino. In Rigel Reyes Vargas. Ariel Raimundo. Marlon Brandon. Porfirio de la Cruz Encinas Jr. Slow connection. De la Cruz Teresita. Invite. In list. Juan Opor. Juanito Lozano. Elisa Dominguez. Meridel Caracat. Gerardo Santos Malano. In Rigel Vargas. Back. Rigel. Back. Back. Out of list comments will appear here. Window navigation bar.
Unlabeled. Unlabeled. Back. Okay na bro? Paano play yung Brad? Po? Play. Ang haba. Unang Pedro, ikalawang Pedro. Ang daming nanonood, Brad. Nakikipagpuyat. Namamali ang pera. Finish.